ito ang iyong gusto o ito'y lilisan na ako. Mga alaala'y ibabaon, kalakipang tamis ng kahapon. Mga gabing di namamalayang oras ay lumilipad, mga sandaling lumalayag kung saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nadarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa iyo, lalayo sa kabilis nagsimula, katong katulin na wala. Maaari ba tayong bumalik sa umpisa upang di na umasa pusong nag-iisa? Kiana? Hello po? Sorry, ngayon lang namin ito nasabi. Pero, Bakit po? patay ng boyfriend mo, last month pa. Huwag po kayong magbiro ng ganyan. Bago lang kami nagkasama. I'm so sorry, Iha. What are you wishing for? To be with my boyfriend again. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa iyo, lalayo sa sumabay sa agos na isinulat ng tadhana, na minsan siya'y para sa iyo, pero minsan siya'y paasa. Tatakbo papalayo, kakalimutan ang lahat. Pero kahit saan man lumingon, nasusulyapan ng kahapon, at sa aking bawat paghinga, ikaw nasa isip ko, sinta. Kaya't pasensya ka na sa mga kathang isip ko.
Tuwing Sabado bago magpasko at pero po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange of Flight Ticket, may problema pa rin sa biyahe pa Bicol at hirap ding makabili ng ticket. Silipin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jonathan Andaan. Jonathan? Kung makikita mo sa likod ko, nako, 60 ka na rito sa BITX. Kahit po dun sa labas ng terminal, yung pila papasok sa main entrance, napakahaba na po sa mga oras na ito. Kung kayo po ay papunta ng Bicol, pahirapan na po yung pagbili ng ticket. Pero pwede po kayo magpapasakali ng chance passenger kasi may mga bus naman na dinadagdag. Kaya lang, sobrang tagal ng hintayan. Yung Hello, ma? Hello, Nak. Musta na? Medyo busy lang. Ma, ba't tumawag ka? Pupunta kami ng papa mo sa mall para bumili ng regalo. Si Liam, anong gusto niya? Liam? Pag-usapan na namin ng papa mo. Matutupad na talaga wish mo ngayong Pasko, Nak. May kilala talaga namin si Liam. Sorry, ma, pero hindi pwede. Ha? Pero kala ko ba gusto mo kasama natin siya? Hindi pwede, ma. Busy yun. Sasamahan niya na lang daw pamilya niya. Ah, sayang. Sige lang. Bibilihan pa rin namin ng papa mo ng regalo. Ano ba gusto niya? Wag na, ma. Bakit, Nak? May problema ba? lahat ng mga buses na dumadating dito sa Manila, puro delay po. Ang epekto niyan sa mga passengers, sa mga regular passengers namin, nag-aantay po sila. Wala rin may Wala. ang bus company na ito sa Wag ka na mag-alala. ngayon makapiro sa mga Nag-away ba kayo ni Liam? ng 18 to 20 hours bago makarating ng aga. Hindi. Okay lang kami, ma. Alam mo, hindi ka magaling magsinungaling, lalo na sa akin. Ano ba nangyari sa inyo? Nadami itong Kasama ka na namang ibang lalaki, ha? Kasama. Pagod na ako. Lagi ko nang ginawa. Sinaktan ko siya, ma. Oh, alam mo naman na hindi mo sinasadya, di ba? Alam mo naman na mahal mo siya. Alam mo, Nak, may mga araw talaga na mag-aaway kayo ng mahal mo. Dahil lang hindi kayo magkakatugma sa mga kaunting Hindi mo. bagay. Hindi mo naiintindihan, ma. Hay nako, Nak. Alam ko anong nararamdaman mo. Kami ng papa mo noon. Lumaan na kami dyan. Sa mga ganyan-ganyan. Tagpuan ng isang bangkay sa Ulas Bridge noong Sabado, ika-30 ng Nobyembre taong. Sa autopsy ng PNP, nagtamo ng 3 stab wounds ang biktima, kabilang ang isang kritikal na Alex, naiintindihan mo ba? Sorry, ma. Kailangan ko nang malis. Kalukuyang pinaghahanap ng pulisya ang nobyo nitong si Alex Rodriguez. Sa huling namataan si Castañeda palabas ng tinutuluyan nilang bahay. Ako si Sugar Marquez, nagbabalita. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita.
dating Pangulong Rodrigo Duterte may mga paglalantad sa Senate hearing. Mabigat na daloy ng trapiko sa Davao, patuloy na hamon tuwing peak hours. Mga nagkakasakit, dumarami ngayong taglamig. Patuloy na paligsahan ng husay at galing, bida sa Kennedy Basketball League. At Tom Rodriguez, ibinunyag na siya'y isa ng ama. Magandang gabi, Pilipinas! Magandang gabi, lungsod ng Davao. Ngayon ay 15 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. At para sa mga nagbabagang balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte muling hinarap ang Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa extrajudicial killing o EJK at ang war on drug sa ilalim ng kanyang administrasyon. Para sa buong detalye, may balitang hatid si B.R. Kumantason. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Iyan ay ilan lamang sa isinawalat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee noong ika-28 ng Oktubre. Ang testimonya ng dating Police Colonel na si Royina Garma ay nakatulong sa isinasagawang investigasyon sa war on drugs ni Duterte. Tinatayang aabot sa 6,000 hanggang 12,000 ang nasawi sa war on drugs sa nakaraang administrasyon. Naging sanhi ang mga pagkamatay na ito at iba pang human rights violation upang masagawa ang International Criminal Court o ICC na investigasyon sa Pilipinas, na siya namang nangudyok sa dating Pangulong mag-withdraw mula sa ICC. Ayon naman kay Attorney Nathalie Quiñones, isang abogado mula sa Psalm 27 Incorporated, ito'y magiging daan sa pagkilala sa mga issue sa karapatang pantao at magiging mitsa sa pagbabago ng resulta ng paparating na halalan kung saan maaaring gamitin ng mga kandidato ang padinig upang mapabango ang kanilang pangalan. Kasalukuyan nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pagbabalik kay Garma sa bansa matapos itong maaresto sa San Francisco, California. Ayon naman kay House Representative Dan Fernandez, hindi nakakailanganin si Duterte at Garma sa susunod na mga pandinig ukol sa madugong war on drugs sa nakaraang administrasyon. Aniya, sapat na ang mga nakolektang statement mula rito. Ako po si Pierre Kumantason, nagbabalita. Ingat po sa mga pauwi pa galing eskwela o trabaho. Kumusta na kaya ang daloy ng trapiko sa syudad ng Davao? Para sa buong detalye, alertong ihahatid live ni Selina Sintista. Celine, kamusta na ang bigat ng trapiko dyan? Salamat Mia, ang oras natin ngayon ay 6:05 na ng gabi at kasalukuyan ay narito tayo sa kahabaan ng MacArthur Highway, particular na sa harap ng Umpua Malayan Colleges, Mindanao. At kung makikita nyo sa aking likuran ay kasalukuyang nakararanas ng mabigat na daloy ng trapiko ang southbound lane, dala ng rush hour o ang karaniwang oras kung kailan nagdadagsaan ang iba't ibang uri ng pampubliko at pribadong sasakyan ng mga estudyante o empleyado na pauwi ng bahay o papunta pang trabaho. Samantala, may normal to heavy traffic flow naman ang ating northbound lane sa kabila. Bagamat ang Davao City ay kinikilala bilang isa sa pinakamalinis at pinakaligtas na syudad sa Pilipinas, mayroong alalahanin ang mga residente at turista sa lumalalang problema sa kalagayan ng trapiko ng lungsod. Ay, lisod yun kayo kay daghan mo gasa kayo talo mo good ay like mga hulas na so daghan kayo gahulat diri so lisod po mga around 30 minutes jud. Pagabot diri kay tindindugay na pod pila na pod ka oras minutes. Kapoy jud kay kagahapon gani kay kanang murag napasubo na lang og singit sa jeep ba kanang nagkabit na lang jud ko so giantos ako tong pagduko-duko guys sa sulod sa jeep. Lisod jud kayo pero ako wag kay magipagdukot mo gud ko. Naay one time na stuck ko diri sa Matina 1 hour. Tungod sa ka-traffic jud. Ang nakikita ko lang na nagpapahirap is yung mga traffic light na hindi umaandar. Oo, may nag-guide, may mga CCTMO tayo na naka-assign sa bawat area. Mas lalong tumatagal pag hindi traffic light yung gumagalaw. Ang sitwasyon ng trapiko sa lungsod ng Davao ay patuloy na nagiging hamon sa mga residente at turista nito at kitang-kita naman ang epekto ng traffic congestion. Sana nga ay mas umayos na ang daloy ng trapiko. Maraming salamat, Selina Sintista. Samantala, mas dumarami ang mga naiuulat na nagkakasakit, bunsod ng lumalamig na panahon, dala ng hanging amihan at mga bagyong pumapasok sa bansa. Ano nga ba ang mga maaring gawin ngayong taglamig upang makaiwas sa mga sakit? Para sa buong detalye, may balitang hatid si Rash Pasandalan.
Papatapos na ang buwan ng Nobyembre, ngunit sunod-sunod pa rin ang dinaranas na malalakas ng bagyo ng Pilipinas ngayong panahon ng taglamig. Ngunit maliban sa takot na dala ng mga bagyo, bakas rin ang epekto ng kalusugan ng nakakarami, partikular sa mga estudyante at manggagawa. Sa pag-uusap namin sa isang nurse sa klinika ng pamantasan ng Ateneo de Davao na si Joyce Mata, marami ang humingi ng gamot para sa ubo, sipon at lagnat. Maging ang mga nurse ay nagkakasakit na rin. Ayon naman kay family physician mula sa Southern Philippine Medical Center na si Dr. Riza Ong, maaaring maging sanhi ng pagkahawa ng iba ang hindi pagsusuot ng face mask kapag may sakit. Sanhi rin ng mga pagkakasakit ang poor ventilation sa mga paaralan at mga bugso ng ulan. Matatandaan na nitong Setyembre ay nakapagtala ang DOH sa higit na 9,000 influenza-like illnesses o ILI busod ng rainy season gaya ng ubo, sore throat, lagnat, sipon at iba pa. May payo naman si Doc Riza sa mga estudyante ngayong tag-ulan. We have to always practice cough etiquette. So yun siya. So always do hand washing. You have to eat well. So lifestyle modification, vaccination is very good. No, we have patients who are vulnerable. Maybe visit your doctor once in a while. No, not just kung may sakit ka lang, but for wellness check. Hindi gaanong nabibigyan ng pansin na nakaapekto ang panahon sa ating katawan lalo na kapag masyado na tayong abala sa paaralan. Ngunit sa kabila nito, mahalagang panatiliin ang maayos sa kalusugan, palakasin ang resistensya at magkaroon ng healthy lifestyle upang maiwasan ang mga sakit. Ako si Rash Pasandalan, nagbabalita. Para naman sa ating balitang sports, nagtunggalian ng iba't ibang mga koponan mula sa Davao City sa ginanap na Kennedy Basketball League sa Asian International School of Aeronautics and Technology o ISAT noong Sabado. Narito si Kian Zikner para sa mga detalye. Naging mainit ang paligsahan ng mga koponan sa idinaos na Kennedy Basketball League o KBL noong Sabado sa ISAT Dormitory Gym Agdao, Davao City. Sa pangatlong linggo ng KBL, nagtagisan ng mga manlalaro ng iba't ibang universidad at pangkat sa Davao City. Ayon kay KBL Tournament Commissioner Rocky Meos, layo ng torneo na bigyan ang mga aspiring young basketball players ng tsansang ipakita ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Without this event, there will be no venue or avenue for our players or aspirants basketball players in the future to showcase their talents and the potentials. Ang KBL ay opisyal na local qualifying tournament ng National Basketball Training Center o NBTC para sa mga taong 19 na taong gulang pababa sa Davao City. Ang mananalo ay lalaban sa Mindanao Regional Championship at may tsansa makapaglaro sa Madness in MOA sa Pasay City sa susunod na taon. So it's a stepping stone for the people or the players from Davao City. Ibinahagi ni Luis Chester Villaflor ng Buday All-Stars ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makapaglaro sa KBL. Happy at saka excited. Nag-start ako ng basketball after pandemic. Longing na ako na gusto maglaro dire. All-out support naman ang mga magulang na si Jodo at Lina Halasan sa kanilang anak na kasamang nakikipagtagisan sa KBL. Thanks kayo sa nagmugna ani, labi na sa commissioner, nga naay inani nga padula sa mga bata para po maiwas sila mga bad influence sa gawas. Magpapatuloy ang labanan ng 10 koponan sa susunod na linggo at ang tatanghaling top 4 ay magkakaroon ng pagkakataon na makipagtunggali sa Mindanao Regional Championship sa susunod na taon. Ako si Kian Zikner, nagbabalita. Magandang gabi mga ka-alpha. Para naman sa ating latest showbiz chika, Tom Rodriguez, isa na palang ganap na daddy. Binunyag ng GMA actor sa press conference ng kanyang upcoming film na Huwag Mo Kong Iwan ng Martes, November 12, na siya ay isa ng ama sa kanilang anak ng kanyang non-showbiz partner. Ayon kay Tom, bagong source of inspiration daw niya ang ngayon 4 na buwang gulang na anak na kanilang pinangalan ng Corbett. Ayon pa sa kanya, sabik na sabik siyang umuwi sa kanyang mga ina. Ikinatuwa naman ng kapwa-aktor at co-star na si JC De Vera ang balita, kung saan sinabi nitong i-enjoy lang nito ang pagiging tatay. Mapapanood sina Tom at JC kasama ni Rian Ramos sa pelikulang Huwag Mo Kong Iwan ngayong November 27 sa mga sinihan. At yan ang ating latest chika this Thursday evening. Ako po si Alexis Sagundon, balik sa inyo Mia at Reflex. Maraming salamat, Alexis. At mga ka-alpha, 40 days na lang at Pasko na. At yan po ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong gabi.
Para sa karagdagang balita, maaring mag-login sa aming official website. Yan ay www.alphanewsnetwork.com.ph. Maaari nyo rin kaming i-follow sa aming social media sites sa Facebook, Instagram, X at TikTok. Mga dapat pakinggan at tutukan aming ibabalita bilang boses ng masa. Ako si Mia Marquez. At ako naman ang inyong lingkod, ako si Reflex Rodriguez. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa pinakapinagkakatiwalaan ng masa. Ito ang Alpha Balita. Magandang gabi.